Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's videos ay isi-share ko po sa inyo kung bakit nawalan ako ng dollar sign at kung paano ko po naibalik yon at paano ko po na-active yung aking PIN. So, kung baguhan lang po kayo sa aking channel, paki-subscribe na lang po at pindot na lang din po ng notification bell dyan sa baba para ma-notify po kayo sa susunod ko pang mga videos. At please like and share and comments down below. So, balik tayo po sa ating content. Yun. First time ko po na mag-share po sa inyo ng about sa mga ganitong information. Kasi, naranasan ko talaga ito. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kasi alam kong hindi lang ako ang nakaranas ng ganito. So, balik po tayo. Yun na nga. Ito guys ay nang dahil sa aking Google AdSense suspended. So, una, nakapag-filled up na po ako ng verify identity. So, lahat-lahat ay saan. Doon na yung pagkatanggap ko po ng threshold. Yung $10 natin na threshold. So, nag-filled up na po ako, nagpasa na po ako ng valid ID. So, okay na siya. Ngayon is hinihintay ko na si PIN. Ngayon, nang dumating na dumating na yung 1 month na wala pa yung PIN ko, sabi ko, okay lang. Nag-request ako ng resend PIN. So, dumating na naman yung pangalawang buwan. So, nag-resend ako ng PIN ay resend request na naman ako. So, bago yung nag-resend request ako ng pangalawang buwan, noong August 9, nagtingin ako sa aking AdSense dashboard, yung aking Google AdSense account. Tiningnan ko siya. So, pagtingin ko doon is makulit kasi itong kamay ko eh. So, pagtingin ko doon is sabi ko, oops! Okay na, pwede na ako makalagay ng bank payments ba, yung information ng bank natin. So, ngayon, nilagyan ko siya, pinilapan ko siya. Ang problem is, hindi pala pwede na dire-diretso ka maglagay doon. Kasi guys, ang aking Google AdSense ay pangalan po ng aking asawa. At yung ginamit ko po, okay lang siya, is okay lang yung ibang ang gagamitin mo sa friend mo o kahit kanino. Okay lang yun yung ATM na gagamitin mo, yung payments method natin, di ba? So, yung payments method is sa akin yun. ATM ko yun. So, nag-filled up ako noon ng August 9. Yung payments method ko, August 9, nag-filled up ako. Pagkatapos ko ng filled up noon, ng August 9, may dumating po sa aking Gmail account ng email. Ang sabi po niya dito is ito guys. Ito yung dumating sa akin sa Gmail ko. So, ito po siya. Ipakita ko po sa inyo. So, ayan po guys, nakita nyo. Ito po yung dumating sa akin nung August 9. Sabi niya, Google AdSense Payment Primary Method Change. Yung niya dito is, nung nag-change ako ng primary method na ginamit ko, okay na siya, nag-okay siya. Ngayon, dumating na naman ng mga ilang minuto, may dumating na naman na email. Ang sabi niya dito, payment method updated para sa aking asawa, Tapos, okay na siya din, wala nang problema. Then, another na naman na email, hindi ko na to napansin kasi nabisi na din ako, hindi ako nangalkal nung time na yun. So, mayroon palang dumating dito ng sabi niya na important information regarding your Google account. Sabi niya dito. So, ang sabi pala niya, you're receiving this email because we haven't been able to verify some of the info on your Google account. Kasi nga guys, ang aking Google account is sa asawa ko. Tapos yung ginamit kong ATM is akin. Yun. So, hindi daw ako makapag
access ng aking Google account until we can verify, sabi niya. Kahit na hindi daw ako makapag-able daw ng transact ng mga products ng mga AdSense, ng using AdSense daw, katulad ng Google Ads, AdSense, ganun, etc. Kung hindi ko ma-filled up itong form na ito, itong this form using. So, yung itong this form using, hindi ko siya pinansin yun. Sabi ko, ay okay na, masaya na ako kasi nakalagay na ako ng payment method eh. So, hindi ko siya napansin yung this form. So, iba yung iba yung aking, ano ba tawag nito? Iba yung nangyari sa aking AdSense account kaysa sa iba. So, yun nga, yung nangyari ng August 9 na yun. Ayun. Pagka August 14, nag-resend ako po ng pang-second request ko ng PIN. Ayun, binigyan agad nila ako ng email. Action required, ganyan-ganyan, etc. ganyan. So, okay lang, didma lang kasi kailangan ng pang 30 para mag-manual tayo, diba? So, ngayon, dumating na naman yung August 19 ito. Sabi niya sa akin, monetization post due to inactive AdSense account. Ito yung panahon na ito na nawalan na ako ng $sign. Ito, ang panahon na ito na nawalan na ako ng $sign. So, ang case ko is account suspended for AdSense country restriction. Tapos, account suspended for invalid traffic or policy reason. Nag-search po ako ng sa ibang mga vlogger about sa invalid traffic. So, nag-filled up po ako nito, invalid traffic. Hindi po na-aprobahan guys kasi mali po yung nailagay kong publisher ID. So, hindi siya na-aprobahan. So, hindi na din akong umulit noon kasi marami nagsasabi na bakit ko pa daw nag-filled up ng invalid traffic. Pinabayaan ko na lang daw. Pero okay lang, hindi ako nag-filled up noon. Tapos, nagtingin din ako dito sa account suspended due to country restriction. Wala naman okay naman Hindi naman kasali itong Qatar sa restriction kasi andito ako sa Qatar guys. So, yun, pinagbayaan ko lang siya. So, ayun nga, itong pagka ko ng appeal, nagperma ako ng appeal noong August 19 sa inactive traffic. Hindi siya na-aprobahan kasi invalid yung aking PUB publisher ID ko na nilagay. So, didma lang yan siya guys. Ngayon nung August, itong August 25, so August 25, yung form na yun na pinakita ko sa inyo yung August 9, na sabi niya na kailangan i-complete yung form. So, dito nag-fill up po ako ng yung form, binuksan ko po yun. Para pala yun sa payment method natin. So, binuksan ko yun, nag-fill up ko ako doon ng about sa bangko ko at sino yung kaano-anong relasyon ng owner ng bangko at saka yung owner ng ATM at saka yung bangko kung anong relasyon. So, ang ginawa ko is nag-filled up ako niyan lahat. Nag-submit ako ng valid ID ng asawa ko. Nilagay ko doon kung anong relasyon namin ng asawa ko at saka yung akin din. Nilagay ko din na ako ang owner ng bangko na yan. BPI kasi yung bangko ko. Ako ang owner ng bangko na yan. Tapos sabi ko ganun. Tapos naglagay ako ng ang pinil-upan lang doon is name, full name, birthday, ganun. Tapos yung relation about sa may-ari ng AdSense account. At saka may-ari ng ATM account. Yun lang yung relation. So, husband and wife. Sabi kong ganun. So, yun. Nag-reply ako sa kanila ng ganito. Itong ganito yung ni-reply ko, nag-submit po ako. Ayun, nagsabi sila, thanks for submitting your information. Yun na yun. Then, pagkatapos nun, itong September 1, ayun na,
na ano ako na inayos, 'di ba? Inayos ko na yung form, ganyan. So nag-account verified na siya. Nung September 1, nag-account verified siya kasi nagpasa na ako ng mga documents. Nagpasa na ako. So, nagtingin ako. Yun na ang email sa akin is account verified na daw yung aking AdSense. So, pagtingin ko po is may dollar sign na po siya. Lahat-lahat po yun guys, may dollar sign na po siya. Nagbalik na yung dollar sign ko. Sabi ko ganun na thank you. Thank you talaga. Sabi ko ganun. Kasi tiningnan ko dati, wala talaga akong dollar sign. So, ayan, may dollar sign na po ako. Bumalik na po siya. Nung una po, wala po talaga akong dollar sign. As in, hugnong-hugno. Sa Bisaya, parang nahugnuan. Parang ganun ba? Then, pagkatapos pagkatapos nung nang submit na guys, na nag-verify na yung account ko, tiningnan ko yung aking YTC, mayroon na po akong dollar sign. So, gumaanggaan na po yung aking feeling at saka masaya na po ako at saka sabi ko, hihintayin ko na lang din na dumating yung 3 weeks ko para maka-resend request ako ng PIN. So, yun, at least meron na. Pero hindi muna ako hindi muna ako sumali sa mga iba-iba pang mga watch to watch, C2C, hindi muna ako sumali nun para to avoid ba na matres ni YT or ni AdSense, ganun-ganun na nangyari sa aking case. So, ang ginawa ko lang para hindi bumaba yung aking watch hour, kasi ang inisip ko, kung hindi man talaga magiging okay is mag-re-apply for monetization po ako. Kaso nag-okay siya, thanks God. So, yun na. Kahapon, sabi ko, itry ko daw, August 14 man ako nag-resend nag-resend ng PIN request. August 14. Tapos binilang ko yun. Tapos kahapon, tama-tama, 2 weeks siya. 3 weeks siya kahapon. 3 weeks siya kahapon. So, nag-request ako ulit. Tapos, may nakita kasi akong ibang ganito na naka-experience ng ganitong nangyayari. Na sabi niya, nag-resend daw siya ng gabi, pag kinakabukasan daw, pwede na daw siya mag-manual. So, ang ginawa ko is, nag-try ako. So, nag-resend ako ng kahapon ng gabi. Tapos itong umagang ito, kaninang umaga is nag-try ako ng troubleshooting ng ating PIN. So, pag-try ko ng troubleshooting ng PIN, ayan, 5 minutes lang guys, okay na, mayroon na akong PIN. Nag-automatic siya. Automatic na siya. So, yun. Ang nangyari is, nagiging okay na po ang lahat. Ngayon, go na po ako sa aking AdSense. Okay na po lahat. Thanks God. Yun lang po, guys, ang maisi-share ko po sa inyo. Doon lang po. Wala na pong ibang problema sa aking AdSense. Ang nagka-problema lang kasi doon is, nag-fill up po ako ng aking payments method na hindi ko pa nakuha yung aking PIN. Dahil nag-advance ako, na nag-fill up ako. Tapos yun, at saka hindi ko pa siya nakita, okay lang, kahit sa kaninong ATM ang gamitin ninyo, ganyan. Pero kailangan nyo pong fill upan yung form na, mayroong form po siyang binibigay sa, mag-i-email man yun sila sa inyo Mayroon po silang ibibigay na form. Kailangan talagang titingnan ninyo kung ano yung mga email na pinapadala sa inyo para ma-inform din kayo. Hindi yung katulad sa akin na didma lang, ganyan, okay lang, wala lang. Yun. So, at least ngayon, okay na po ang lahat. So, go lang po. Go to revenues. Ganyan, maka-earn na po ako, makasahod na po ako. So, yan lang po guys. Thank you for watching and hope na nakakakuha din kayo ng information about sa kung bakit nawala
pwede mawala yung inyong dollar sign, yung monetization ninyo. Pwede yun mawala sa kung ano-ano. Iba-iba kasi ang mga case eh. Yung iba naman merong invalid traffic. Yun nga yung ano ko, bakit nagkaroon ako ng invalid traffic? Sabi kong ganun. Eh, wala naman eh. So, we did lang po. Ganun. Ang nangyari. At least ngayon, okay na po. Thanks God. So, yun lang po. Thank you for watching and see you to my next videos. Bye-bye! God bless us all. Bye, guys!